Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi pa man naisasara ni Mix ang pinto ng study room, nagsalita na si Luna. Hindi ako pwede magtagal dito, Mix. Bakit hindi? Na-postpone lang naman ang party. Ang usapan natin, isang araw lang. Isang araw lang din ang ipinaalam ko sa boss ko. Pagkatapos, tawagan natin ang boss mo at sabihin na extend ang anniversary celebration natin. Hindi, Luna, naipakilala na kita sa mga magulang ko. At maganda na ang itinakbo ng pangyayari dahil nagustuhan ka na nila. Yun na nga nagustuhan ko rin ang parents mo dahil mababait sila at tinanggap nila ako ng walang pag-aalinlangan. Hinablot niya ang kwelyo ng polo shirt ni Megs kahit mas mataas ito sa kanya ng ilang inches. Gusto niyang isigaw ang sentido sa kanya kung maaari. Hindi ko nakakayanin magsinungaling pa sa kanila bukas. Hindi tayo pwedeng mag-back out ngayon. At wala rin mangyayari kung papatayin mo ako sa sakal. Ines sa pinakawalan niya ito at saka humalokip-kip. Bakit ba kasi hindi mo na lamang na-postpone ang okasyon ngayon? Hindi ko rin alam, pero palagay ko si Lola may kagagawa nun. Matagal na kasi niyang inuungot na bisitahin ko naman siya rito. Nakita siguro niya ang pagkakataong yun nang atakihin siya ng hika. Pagod, puyat at ngayon pati problema ng lalaking ito. Sumasakit ng ulo niya. Naniwala na sina mama at papa na may relasyon nga tayo. At sa unang pagkakataon, hindi nila kinuwestiyon ang current status ko. Kapag pareho na reaksyon nila ang reaksyon ni Lola Adelina, bibigyan kita ng bonus. Binigyan siya ni Luna ng patagilid na tingin. Masasalamin sa gwapong mukha ni Megs ang pag-aalala. Naalala tuloy niya ang mga ginawa ng lalaki para sa kanya. Ang pag-aasikaso sa pamimili ng mga damit, pati ng pagpapaayos sa kanya, mga bagay na ngayon lang niya naranasan sa buong buhay niya, kaya hindi niya nagawang tuluyang magalit sa binata. Ano ba kasi ang kinatatakot mo sa pag-aasawa? Wala naman, ayoko lang talaga mag-asawa sa ngayon. 28 ka na, nasa tamang edad ka na para mag-asawa. Hindi ko pa nakikita ang babaeng mamahalin ko at gugustuhin makasama habang buhay. Pwede rin bang kasagutan yun? Mamahalin? Uso pa ba yun? O mas mabuti pa, uso ba yun sa'yo? Oo naman, naniniwala pa rin ako sa pag-ibig kahit ganito ako. Bakit ikaw, hindi ka naniniwala? Sa panahon ngayon, practicality na lang dahilan ng mga tao sa pag-aasawa. Hindi na sumagot si Megs. Sa halip, nanatili lang nakamasid sa kanya na para bang may kung anong katanungan itong gustong makuhanan ng sagot. Hihirit na naman sana ulit siya nang marinig ang mumunting ingay mula sa nakaawang na pinto ng study room. Ano? Isa pang sosyalerang taga Maynila? Boses iyon ng isang babae. Boses ng babaeng matandang masungit. Hindi ako papayag na isa sa mga babaeng iyon ang mapangasawa ng apo ko. Wala talagang kadala-dala ang batang iyon. Kaya mula ngayon, ako nang bahalang pumili ng babaeng nararapat para sa kanya. Nasaan na ba sila? Biglang nasa harap ni Luna si Megs. Nakapulupot ang mga kamay nito sa kanya. Tulungan mo ko. Please, ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Lahat ng gusto mo. Lahat? Oo, kung gusto mo, sa'yo na rin nakalahati ng kayamanan ko. Narinig nilang tumawag ang matandang babae. Megs, ibibigay ko sa iyo lahat ng aking kayamanan. He was so damn close. Ang tanging naisip niya ay isang maikli. Sige, agad na nagliwanag ang mukha nito. Salamat. Bigla na lang siyang kinabig at niyakap ni Megs ng mahigpit. Hindi na rin naman siya nakapalag dahil nabigla siya sa naging reaksyon ng kanyang katawan. She could feel pure solid muscles and his heart beating like crazy. Kakaibang pakiramdam ang dulot niyon kaya hindi na niya nagawang manlaban pa. God, what was happening to her? Bakit ibang nararamdaman niya sa bawat haplos niya, bawat salita, bawat titig niya?
Pinaramdaman niya sa kanya ang mga bagay na kakaiba sa kanya. Nasa ganoong ayos sila nang mabungaran ng lola ni Migs na mga magulang nito ng matandang lalaki. Ano ba? Nasaksihan ng buong sambayanan ang kanilang intimate moment together. Nakita niyo na mama? Sabi na nakangiting si Tita Flora. Mahal nila ang isa't isa. Tanggapin mo na kasi Adelina na may sariling isip ang apo natin. Kahit perpektong babae pa ang iharap mo sa kanya, siya pa rin ang pipili kung sino mamahalin niya. Hindi ba apo? Hindi siya binitawan ni Migs nang kaharap niya ang buong pamilya niya. Lolo, Lola, gusto kong makilala ninyo si Luna Punzalan, ang babaeng mahal ko. Pakiramdaman ni Luna na nigas siya sa kinatatayuan sa mga idineklara ni Migs sa pamilya nito. Alam niya hindi naman totoo ang lahat, pero bakit nga ba ganoon na lang ang pakiramdam niya? Bakit parang masayang-masaya ang puso niya? Hindi ako naniniwala magkasintahan kayo, diretsong kontra ng matandang babae. Kailan lang sinabi mo sa akin na ayaw mo mag-commit sa isang seryosong relasyon, Migs? Matanda ng lola mong ito, pero matalas pa ang isip at mga mata ko. Mama, hayaan niyo ako. Gusto ko lang kung ano makakabuti para sa apo ko. Maotoridad na sabi ni Lola Adelina, saka bumaling kay Luna. No offense meant iha, pero wala sa tipo ng apo ko ang magkakaroon ng girlfriend sa loob lang ng isang linggo at ihaharap agad niya sa pamilya. Hindi siya maaring umibig ng totoo sa maikling panahon na iyon. La, huwag kayong magsalita ng ganyan. Mukha naiinis na si Migs. Kung hindi niyo matanggap ang relasyon namin, hindi ko kayo pipilitin. Pero hindi ko rin kayo hahayaang tratuhin ng ganyan si Luna. Natahimik ang lahat. Mukha nabigla sa sinabi ni Migs. Halatang hindi sanay na masaksihan magsalita ng ganoon ang binata. Halos maramdaman ni Luna ang tensyon sa loob ng maluwag na study room. Lalo na sa pagitan ni na Migs at ng lola nito. Natutuwa po kung makilala kayong lahat. Basag niya sa katahimikan. Magandang panahon sa labas. Bakit hindi tayo doon na lang mag-usap? Mas magandang atmosphere doon kaysa sa apat na sulok ng study room na ito. Magandang ideya, sang-ayon ng matandang lalaki. Saka lumapit kay Luna at hinawakan sa braso. Tara iha, samahan mo ang Lolo Rodel. Doon tayo magmerienda, malapit sa kwadra at nang maipakita ko sa iyo ang winning horse ko sa susunod na laban ni Speedo. Siguradong panalo na siya, lalo na kung tataya ka sa kanya. Sinamantala ni Luna na nakatingin kay Lolo Rodel ang iba pa nilang kasama at palihim niyang hinila sa kamay si Migs na hanggang ngayon nakikipagtagisa pa rin ng titig kay Lola Adelina. Mamaya-maya pa, nagsalita si Tito Arsenio para siguro tuluyan ng mawala ang tensyon. Ilang beses niyo nang ipinangako ang pagkapanalong yan ni Speedo, Dad. Daig yun na ang isang politiko sa pagpapako ng mga pangako Magpapahanda lang ako ng lemonade sa mga kasambahay. Sabi naman ni Tita Flora, gusto kitang makausap, Miss Luna. Isa iyong utos mula sa matandang babae. Privately. Magpapahinga na muna siya, Lola. Tutol ni Migs. Hindi naman magtatagal. Para lang matigil na ang nakakailang na tensyon na mamagitan sa kanila. Tinunguan ni Luna si Migs na kunot noong nakatingin sa kanya. Sandali lang kami. Mabilis na nag-alisan ang mga tao maliban kay Migs na mukhang ayaw pa talaga siyang iwan sa mga kuko ni Lola Adelina. Oh, for goodness sake, iho, hindi ko siya kakagatin. Iwan mo na kami. Nang sa wakas, mapag-isa na lang silang matandang Feliciano, hinarap na siya nito. Sa parte ni Luna, hindi niya hinahayaan ang sariling magpasindak. Matapang niya sinalubong ang tingin ng matanda. Gaano mo nakatagal kakilala ang apo ko? 1 linggo, sagot niya. There at least ay medyo totoo. Humigit kumulang. Kung ganoon, naiintindihan mo na ngayon kung magdudaman ako sa relasyon niyo ng apo ko. Para sa akin, hindi sapat ang 1 linggo para mahulog agad ang loob ninyo sa isa't isa at magkaibigan kayo. Sa maniwala ho kayo at sa hindi, totoo ang pag-ibig sa unang tingin. Hindi ako naniniwala sa pag-ibig sa unang tingin. Ako rin ho, pero heto kami ngayon ng apo ninyo. Hindi akalain ni Luna na magkakaroon siya ng matinding matibay na paniniwala na patunayan sa matandang bruhang ito ang relasyon nila ni Migs, ang ipaglaban ng relasyon nila. Ginagawa mo lang ito dahil sa pera, Luna. Nothing else. At siguro, dahil na rin sa pagtatanggol sa iyo ni Migs kanina.
Paalala niya sa sarili. Mas madaling tanggapin iyon. Tumatanaw lang siya ng utang na loob na panatag na siya. Gaano mo kamahal ang apo ko? 1,000,000 piso? Dagdag na bonus kung magagawa natin ito. Hindi ho ako nagbibilang pagdating sa mga ganyang bagay. Sige, ibahin natin ang tanong ko. Tinitigan siya nito. Mahal mo ba talagang apo ko? Higit pa sa buhay ko. Para mauubos si Luna. Hindi ako naniniwala sa'yo. Sa halip na kabahan sa pagdududa ng matanda, nainis pa si Luna. Hindi kasi niya maintindihan kung bakit nahihirapan si Lola Adelina na tanggaping may relasyon nga sila ng apo nito. Hindi ba siya karapat-dapat na mahalin ni Megs? Ang dapat mong itanong ay kung kaya mo bang magmahal, patunayang sabihin ng isang bahagi ng kanyang isip. Iyon ang nagbalik sa kanyang realidad. Ito ay isang palabas lang. Ano ho bang kailangan kong gawin para maniwala kayo sa akin? Pakasalan mo ang apo ko. Muntik ng masamid si Luna sa narinig. Bakit ho ba kayo nagmamadali na mag-asawa ng apo ninyo? Mamamatay na ho ba kayo? Ikinalulungkot kong binigo kita, pero matagal pa bago mangyayari iyon. Gusto ko lang naman na pagtuunan niya ng pansin ang ibang aspeto ng buhay bukod sa negosyo niya. Napaka-workaholic niya at nag-aalala kung baka tuloy na mawala sa isip niya ang pag-aasawa. Walang mag-aalaga sa kanya kapag wala na kami ng mga magulang niya. Naintindihan na niya ngayon ang sentimiento na matandang ito. Pero wala pa ho talagang balak na mag-asawa si Megs. Ibig mong sabihin, wala kang balak na pakasalan ng apo ko? Hindi makasagot si Luna. Kung mahal mo talaga si Megs, gaya ng sinasabi mo, kaya mong baguhin ang isip niya. Hilingin mo sa kanya na pakasalan ka. Nagde-deliryo na ata ang matandang ito. Pero sasakay na lang niya ang trip nito para matapos lang ang usapan. Hindi ho akong handa mag-propose. Wala akong magandang speech at engagement ring na dala. Hinubad nito ang suot at singsing at inilagay sa palad niya. Seryoso talaga matandang bruha sa pagpapakasal sa apo niya. Ang asul na bato na singsing ay kumikinang habang ini-inspeksyon nito ni Luna. Ano kaya magiging reaksyon ni Megs kapag nalaman ang kinahinatnan na pag-uusap nila ni Lola Adelina? Well, untag na matanda. Akala ko ho ba ayaw niyo sa akin? Dahil lamang ikaw ay isang socialite mula sa Maynila. Pero gusto ko ang ugali mo. Nakikita ko ring malinis ang hangarin mo kay Megs, kaya wala nang dahilan para pagdudahan ko pa ang damdamin mo sa kanya. Sa apo ninyo, hindi kayo nagdududa? Bakit naman ako magdududa sa sarili kong apo? Tsaka, sa ipinakita niyang pagtatanggol sa'yo kanina, nananaisin pa niya makipagyera sa paborito niyang lola. Sapat na iyon para maniwala akong totoo nga ang nararamdaman niya para sa'yo. Doon, totoong natigilan si Luna. Tinatabla na naman siya ng sumbat na konsensya. Kaya niyang manloko kung kinakailangan. Pero sa mga tao mga halang din ang kaluluwa at hindi sa mga tulad ng pamilya ni Megs na agad na nagtiwala sa kanya. Ibinalik niyang singsing sa matanda. Wala pa ho kami 1 linggo mag-boyfriend ng apo ninyo. Sa tingin ko, hindi ito ang tamang oras para pag-usapan ng tungkol sa kasal. Pero mahal niyong isa't isa, nagtatakang pinagmasdan siya nito, hindi ba? Oo, she cleared her throat. At kung handa na magpakasal si Megs, siya na mismo magsasabi. Sa ngayon, malabo pa yun, kaya hayaan na lang muna natin siya. Numero 2 pa naman sa katigasan ng ulong apo niyong iyon, kaya natitiyak kong hindi siya mapipilit ng sino man na magpakasal kung talagang ayaw niya. Numero 2, kayo ho kasi numero 1, lumambot ang ekspresyon ng mukha ni Lola Adelina nang sumilay ang ngiti sa mga labi nito. Tama ka, tungkol sa lahat. Hindi ko dapat pinupersa si Megs na mag-asawa na. Mabuti na lang at matigas ang ulo niya. Kung hindi, hindi kanya matatagpuan. Siya, sa'yo na itong singsing na ito. Nagsasawa na rin ako sa kulay nito. Hindi ko ho matatanggap yan. Kontento na siya sa 1,000,000. Huwag mong sabihin matigas din ang ulo mo. Ganun na nga ho. Pasasamain mong loob ko kapag hindi mo ito tinanggap. Ang sabi pa naman ng doktor ko, hindi ako dapat binibigyan ng sama ng loob. Manipulative, matandang bruha. Salamat ho. Ibabalik na lang niya kay Megs ang singsing. Ngayon, pwede na tayo magtungo sa kwadra. Teka, tama bang narinig kong sinabi na magaling kong asawa na sa kwadra tayo ng mga kabayo magmemeryenda?
Ayaw ko sa mga kabayo. Palagay ko ho, hindi naman siguro hahayaan ni Megs na magmerienda tayo kasama ng mga kabayo. Tumango ito. Ah, oo, ang apo ko. Hindi pa rin ako makapaniwala na nahanap na niya sa wakas ang babaeng gusto niya. Pero masaya ako. Tawagin mo akong Lola Adelina, iha. Paglabas nila, naghihintay na ang nurse na matanda na pinusunod na lang ito sa kanila. Habang daan, napansin ni Luna ang nakalululang karangyaan ng mansyon at buong hasyendang Adelina. Pero imbes na humanga, bumalik lang ang kalungkutan niya sa nakikitang karangyaan ng pamilya Feliciano. Kung naging kasing yaman din kaya ng pamilyang ito ang kanyang pamilya, magiging masaya rin kaya sila ng mga magulang niya? Ipinilig niyang ulo. Ilang beses na niyang sinabihan ng sarili na huwag nang isipin ang nakaraan. Tapos na iyon, wala na mga magulang niya ngayon. Napagpasyahan ko na sa susunod na Sabado na ituloy ang party para kay Megs. Para naman magkaroon kayo ng mahaba-habang bakasyon dito sa asyenda. Gaya ng sabi ko, napaka-workaholic na apo kong iyon. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, wala nang ibang inisip ko hindi trabaho. Gusto lang ho siguro niya magkaroon ng ligtas sa kinabukasan. Ano bang ligtas sa kinabukasan? Bago pa man ipanganak ang batang iyon, ligtas na kinabukasan niya. Ewan ko nga ba kung bakit nagpapakakuba pa siya sa pagtatrabaho, samantalang pwede naman siyang manatili na lang dito sa asyenda at may pagkakatiwalaan naman kaming tao na magmamanage na kumpanya ng pamilya. Pero hindi, umalis siya dito at nagtatagpa talaga ng sariling negosyo. Kahit panay ang puna na matanda sa mga ginawa ng apo, halata rin ipinagmamalaki nito ang mga accomplish ni Megs. At ayaw mang aminin ni Luna na papahangan na rin siya ng lalaking iyon. May sarili kasi itong isip at alam kung paano patatakbuhin ang sariling buhay. Sa bandang kaliwa ng mansyon ay may pathway na tumutumbok sa mas malawak na lupain ng mga Feliciano. Nababakuran ng isang bahaging niyon at doon nagpa-practice sa pangangabayo ang lolo ni Megs. Para sa isang taong mukhang sumampa na sa 80 ng edad, matikas pa rin ito sa ibabaw ng kabayo. Sa mas mapuno at mahalamang bahagi naman sa di kalayuan, nagmamasid lang si Megs kasama ang mga magulang. Nakita niya ito nakatayo sa ilalim ng puno habang pinagmamasdan ng kanyang lolo. Ang gulo-gulo niyang buhok ay humahampas sa malamig na simoy ng hangin. Kung titingnan ang binata, parang pinapanood nito si Lolo Rodel, pero may pakiramdam siyang wala sa pinagmamasdan ng atensyon nito. Hindi na niya naiwas sa pagmasdan si Megs. Mukha siyang Ingles na aristokrata na may taglay na hangin ng pagiging sopistikado at eleganteng pag-iwas. Kahit na malayo siya rito, sa sandali na kausap mo siya. Madali itong kausap at madalas natatagpuan na lang niya ang sarili na nag-e-enjoy na makinig sa mga pinagsasasabi nito. Parang baliw ang tibok ng puso niya nang dahan-dahan niyang ibinaling atensyon sa kanila. Diyos ko, ano ba naman kasing tingin niya sa akin na gusto ko lang tumakbo palayo sa kanya at ihagis ang sarili ko sa kanya. Napahinto si Luna na maglakad si Megs papalapit sa kanya. Oh, bakit ka natigilan dyan? Puna ni Lola Adelina. Ah, wala ho. Nagpapahinga lang na kaunti. Ganoon ba? Binalingan nito ang nakalapit ng si Megs. Pagod ng girlfriend mo. Ikaw nang bahala sa kanya, lagring. Tawag nito sa nakabantay na nurse. Tayo na. Kaya ngayon, sila na lang ni Megs. Ilang beses huminga ng malalim si Luna para lang maibalik sa normal ang nagwawala niyang sistema. Ang problema, paano niya gagawin iyon kung tuwing makikita niya nakatingin si Megs sa kanya, parang lumulukso ang puso niya. Ah, ano ba? Isa sa mga araw na ito, malalaman din niya ang dahilan ng bigla ang pagbabago sa kanya pagdating sa pakikitungo kay Megs. Inaway ka ba ni Lola? Nag-iwas siya ng tingin. Baka kasi kung ano pang mahalata ni Megs sa ekspresyon ng kanyang muka ng mga sandaling iyon. Nag-usap lang kami. Walang kalimutan nangyari. Wala siya ibang sinabi talaga. Well, meron pa. Meron pa? Gusto niya magpakasal na tayo. Nakakagulat mga ka-felisidad. Ang gustong mangyari ng lola ni Megs. Kasal? OMG! Mabuti na lang at talagang mabilis din mag-isip ng sagot itong si Luna. Kaya hindi sila nabuking ni Lola. Ang problema, mukhang nagkakagusto din yata si Luna sa binatang mailap. Kaya naman, abangan!